Hi everyone, our Bible verse for today is about Hebrews 3:5. Keep your lives free from love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So sa Tagalog ko ay umiwas kayo sa pag-ibig ng salapi at kayo'y masiyahan sa kung ano ang meron kayo. Sapagkat sinabi niya sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. So, this verse reminds us to be content. Content in our life. Content, be content in our life. So, the first teaching is, contentment is being truly free. Kapag kontento tayo sa buhay, hindi tayo inaalipin ng mga bagay-bagay sa paligid natin. Kapag kontento tayo sa buhay na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos, ikaw yung tao na malaya, tunay na malaya. Minsan kasi inaalipin tayo ng mga material things, bagay kagaya ng branded bags, branded cars, kung ano mang branded na kasuotan, like kahit yung branded watch, million ang halaga, hindi natin napapansin, inaalipin tayo nito. Yung buhay natin umiikot sa karangyaan. Yung buhay natin umiikot sa pera. Sa mga bagay na pwede natin ipagmalaki sa kapwa natin. Hindi natin namamalayan na inaalipin na tayo ng mga bagay na nasa isip natin. Like, kung meron tayong mga bagay na gusto at wala tayo nun, hindi natin namamalayan na inaalipin tayo nun. Lalo na pag nasa isip natin yung mga bagay na wala tayo. Kahit na minsan, pag nakuha mo na din yung gusto mo, hindi ka patitigil walang kakontentuhan yung puso mo. So, hindi natin napapansin. Patuloy tayong inaalipin ng mga bagay na to. So, keep your life free. Palayain mo yung sarili mo from the love of the money. Do yourself a favor. Huwag kang magmahal sa pera sa mga bagay na pinagmamalaki mo sa ibang tao o pinagmamalaki natin sa ibang tao. Mga kailangan, may mga taong sobrang postura na mula ulo hanggang paa. Alam mo yun, kailangan dapat branded at kailangan may pagmalaki sa iba. So, minsan andun yung mindset na kailangan angat ka sa lahat, angat ka sa mga kaibigan mo, yung na hindi natin napapansin na inaalipin tayo ng mga bagay na yun. Yung mga tao na nakakalaya naman sa ganitong sitwasyon, sa ganitong lifestyle, yung mga dati branded, manamit, sobrang postura, pero kayang manamit ng kahit anong klaseng damit, sila yung tunay na malaya at masaya. So, huwag mo hayaan magpapatali ka sa mga bagay na inaalipin ka nang hindi mo alam. Hindi pong kailangan maganda kotse mo, o kaya maganda yung brand ng sapatos mo, maganda yung damit mo. Hindi pong angat ka lagi dapat sa iba. Dapat matuto kang maging kontento. Pag kontento tayo sa mga bagay-bagay na meron ka, hindi ka naghahangad na hindi ikaw naghahangad na iba pa. Kontento ka sa kung anong blessings na binigay sa'yo ni God, ikaw yung tunay na malaya. Contentment is enjoying what you have. Ikaw yung tao na talagang masaya. Bakit? Kasi ini-enjoy mo yung mga bagay na meron ka. Yung puso mo, alam mo yan, is enough. Yung puso mo is, kasi alam mo, sobrang delikado po yung puso ng tao. Kasi yung puso ng tao, kadalasan mapaghangad. Hindi na ako kontento. Hindi na ako kontento sa mga bagay na nakakamtan. Kung anong binigay sa'yo ni God, satisfy yourself. Yung puso natin, kasi mapandaya ito Ang tunay na kasiyahan ay nasa pagiging kontento. Be content of what you have. Lalo na kapag yung bagay na
nakatuon yung isipin mo sa mga bagay na wala ka. Pinapahirapan ka lang nito, pinapahirapan mo lang sarili mo. Inaalipin ka ng mga bagay na to na wala kang kaalam-alam. Pwede ka naman maging masaya at ngayon na sa mga bagay na kung anong meron ka. Hindi sa mga bagay na kung anong hinahangad mo para maging makompleto ka at makontento ka. Contentment is trusting God also. Ang pagiging kontento ay may kinalaman sa pagtitiwala sa ating Panginoon. It's beyond God's blessing. Kung anong binigay sa atin ng Diyos, ito yung tingin ng Diyos na kailangan natin. And beyond, kapag lumagpas tayo sa mga bagay na kailangan natin, or kapag binigay sa iyo yung sobra-sobra sigsig, ligbig umaapaw na hindi mo kayang i-handle, that's beyond evil. Na walang kagandahan. At patuloy na ipagkakaloob sa iyo ng Panginoong Diyos yung mga bagay na alam niyang kailangan mo. Sabi nga niya, hindi ka niya pababayaan. Para hindi yung puso natin, kailangan natin sanayin na hindi mapag-asam. Pwede naman maging masaya. Maging masaya ka ngayon na kung anong bagay na meron ka. Pagiging kontento ay masarap at yung pagiging malaya, yung napaka-importante. Huwag natin itali yung sarili natin sa mga karangyaan. Thank God for what you have. Pinakamabuting gawin natin, mag-post, tumahimik, meditate, at isipin mga bagay-bagay na kung ano yung pinagkaloob sa iyo ni God na dapat mong ipagpasalamat. Kung gusto mong sumaya sa buhay mo, you need to pause and think God's blessings in your life. Kapag may mga bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos, ipagpasalamat natin. Kahit ano pa yung ibinigay sa iyo. Alam mo yun, dapat taos puso yung pasasalamat. Kaya mo magpuri, kaya mo magsamba. God wants us to be freely happy. And hope this verse you learn something. Thank you everyone and God bless.